Halos tumigil ang pagtibok ng puso ni Paloma nang marinig niya ang malakas na kalampag ng bakal na gate sa kanyang likuran. Ang tunog na yon ay hindi parang pagsalubong sa isang bagong tahanan, kundi parang tunog ng rehas ng kulungan na kakasara lang, na nagpapahiwatig na wala na siyang kawala. Napahawak siya ng mahigpit sa hawakan ng kanyang luma at sira-sirang maleta. Sa sandaling iyon, gusto na sana niyang tumalikod, buksan muli ang gate at tumakbo pabalik sa probinsya, pabalik sa payapa at simpleng buhay sa Bohol. Pero agad na pumasok sa isip niya ang mukha ng kanyang inay na nakaratay sa banig. Ang balat nito ay halos kasing kulay na ng papel at ang mga mata ay puno ng pag-asa na si Paloma ang magiging tagapagligtas nila. Ang bawat hakbang na gagawin niya papasok sa mansyon na ito ay katumbas ng gamot at dialysis na magdurugtong sa buhay ng kanyang ina. Wala siyang karapatang matakot. Wala siyang karapatang umatras. Huminga ng malalim si Paloma at tiningala ang mansyon ng mga Montemayor. Napakalaki nito, gawa sa bato at salamin. Pero walang kahit anong init na mararamdaman. Para itong isang dambuhalang libingan na nakatayo sa gitna ng Maynila. Ang mga bintana ay nakasarado lahat. Tila ayaw papasukin ang liwanag ng araw. Isang matandang lalaki na may maputing buhok at nakasuot ng uniforme ng isang mayordomo ang sumalubong sa kanya. Ngumiti ito, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Mayroong lungkot doon, isang pagod na tila matagal na niyang pinapasan. Ako si Pepito, ang head butler dito sa mansyon. Ikaw si Paloma, hindi ba? Mula sa Bohol. Tumango si Paloma, sinusubukang ngumiti pabalik. Opo, ako nga po Lolo Pepito. Huwag kang mag-alala, mababait naman ang mga tao dito. Bulong nito, na tila may gusto pa sanang sabihin pero nag-aalangan. Hindi na natapos ni Lolo Pepito ang kanyang sasabihin nang isang matigas at malamig na boses ang pumunit sa katahimikan mula sa itaas ng malawak na hagdanan. Pepito! Sino yang kausap mo? Siya na ba yan? Napatingala si Paloma. Doon, sa tuktok ng hagdanan, nakatayo ang isang babaeng napakaganda. Nakasuot ito ng isang mamahaling bestida at alahas na kumikinang. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos at ang mukha ay parang iginuhit. Siya si Senyora Veronica Montemayor. Ngunit sa likod ng ganda nito, mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na nagpatindig ng balahibo ni Paloma. Isang lamig na mas malamig pa sa marmol na sahig na kanyang kinatatayuan. Dahan-dahang bumaba si Veronica sa hagdan. Ang bawat hakbang ay may bigat at awtoridad. Huminto siya sa mismong harapan ni Paloma at sinuri siya mula ulo hanggang paa na para bang si Paloma ay isang insektong dapat durugin. So ikaw na ang bago, sabi ni Veronica. Ang boses ay walang anumang emosyon. Tandaan mo ito, may mga patakaran sa bahay na ito. Una, gawin mo lang ang trabaho mo. Huwag kang magkakamaling hawakan ang anumang bagay na hindi mo dapat hawakan. Pangalawa, ayoko sa maingay. Gusto ko ng kapayapaan sa pamamahay na ito. Napayuko si Paloma. Opo, ma'am. At panghuli, at pinakamahalaga sa lahat. Tumingin ng diretso si Veronica sa mga mata ni Paloma. Ang tingin ay parang punyal. Bawal na bawal kang pumunta sa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag. Ang kwarto sa dulo ay laging nakasara. Huwag kang magtatanong, huwag kang sisilip, at huwag na huwag kang lalapit doon. Maliwanag? Oo po, ma'am, maliwanag po. Mabuti. Tumalikod na si Veronica at nagsimulang maglakad palayo. Pepito, ihatid mo na siya sa kwarto niya. Sinundan ni Paloma si Lolo Pepito patungo sa isang maliit na kwarto sa likod ng kusina. Simple lang ito, sapat lang para sa isang kama at isang maliit na aparador. Nang iwan na siya ng matandang mayordomo, naupo si Paloma sa gilid ng kama at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata.
Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Gabi na. Ang buong mansyon ay nababalot na sa isang nakabibingbinging katahimikan. Hindi makatulog si Paloma. Yakap-yakap niya ang isang maliit na litrato ng kanyang ina. Iniisip kung nakainom na ba ito ng gamot. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, may narinig siyang isang tunog. Isang mahinang hikbi. Napakahina nito na sa una ay inakala niyang guni-guni niya lang. Ngunit narinig niya ulit ito. Mas malinaw ngayon. Isang tunog ng pag-iyak na pilit na pinipigilan. Dahan-dahang bumangon si Paloma. Sumilip siya sa labas ng kanyang pinto. Ang buong bahay ay madilim. Ang tunog ay nagmumula sa itaas, sa ikalawang palapag. Dahan-dahan at walang ingay, umakyat siya sa hagdanan. Sinundan niya ang tunog na nagdala sa kanya sa pasilyo na mahigpit na ipinagbawal sa kanya ni Veronica. Sa dulo ng madilim na pasilyo, naroon ang pinto. Bahagya itong nakaawang. Nanginginig ang mga tuhod, dahan-dahan siyang lumapit. Itinapat niya ang kanyang mata sa maliit na siwang ng pinto. Sa loob ng madilim na kwarto, nakita niya ang anino ng isang babae. Kilala niya ang tindig na yon, si Veronica. Nakataas ang kamay nito at sa isang iglap, isang malutong na tunog ng sampal ang kanyang narinig. Sinundan ng isang pigil na iyak ng isang taong nasasaktan. Parang may yelong dumaloy sa mga ugat ni Paloma. Agad siyang napatago sa pader, pinipigilan ang sariling hininga. Takot na baka marinig siya. Nanginginig ang buo niyang katawan, ang imahe ng kamay ni Veronica, at ang tunog ng sampal ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Hindi na niya hinintay na malaman pa kung ano ang susunod na mangyayari. Walang ingay, para siyang pusa na tumalikod at halos liparin ang hagdanan pabalik sa kanyang kwarto. Isinara niya ang pinto at isinandal ang likod dito habang ang puso niya ay kumakarera sa bilis. Diyos ko, sino ang nasa loob ng kwartong yon? Bulong niya sa sarili. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang bawat anino sa kanyang kwarto ay nagpapaalala sa kanya ng anino ni Veronica sa loob ng ipinagbabawal na silid. Kinabukasan maaga siyang bumangon. Naghanda siya ng almusal na parang walang nangyari, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Nang bumaba si Veronica para kumain, ang nangiti nito ay kasing perpekto ng dati na para bang isa siyang anghel. Walang bahid ng kalupitan sa mukha nito. Paloma, aalis ako mamaya para mamili. Siguraduhin mong malinis ang buong bahay pagbalik ko, lalo na ang mga bintana. Ayoko ng alikabok. Utos nito habang umiinom ng kape. Opo, ma'am, sagot ni Paloma. Nakayuko. Ito na ang pagkakataon niya. Nang marinig na niya ang tunog ng sasakyan ni Veronica, napapalayo. Agad niyang binitiwan ang hawak na basahan. Kumuha siya ng isang pirasong tinapay at isang baso ng gatas mula sa kusina at inilagay sa isang maliit na tray. Kahit nanginginig ang mga binti, pinilit niyang umakyat sa ikalawang palapag. Bawat hakbang ay puno ng takot. Paano kung biglang bumalik si Veronica? Paano kung may nakakita sa kanya? Ngunit mas malakas ang bumubulong sa kanyang puso. Ang awa para sa kung sino man ang biktima sa loob ng kwartong yon. Nakarating siya sa dulo ng pasilyo. Ang pinto ay nakasara na ngayon. Dahan-dahan niyang ipinihit ang seradura. Hindi ito nakalak. Huminga siya ng malalim at itinulak ang pinto. Ang sumalubong sa kanya ay amoy kulob at kadiliman. Ang makapal na kurtina ay nakasara at tanging kaunting liwanag lang ang nakakapasok. Sa gitna ng kwarto, sa sahig, nakaupo ang isang batang babae. Ang buhok nito ay buhaghag. Ang suot nitong bestida ay lumana at may kaunting punit. May dumi sa kanyang pisngi. At nang mag-angat ito ng tingin, nakita ni Paloma ang mga matang puno ng takot. Nang makita ng bata si Paloma, agad itong gumapang paatras, napasiksik sa isang sulok na parang isang takot na hayop. Itinaas nito ang dalawang kamay na para bang poprotektahan ng sarili
sa isang paparating na sampal. Doon, gumuho ang puso ni Paloma. "Shh! Huwag kang matakot," sabi ni Paloma sa pinakamayninahong boses na kaya niya. Dahan-dahan siyang lumuhod at inilapag ang tray sa sahig. "Hindi kita sasaktan. Tinitigan lang siya ng bata. Hindi kumikibo. Nagdala ako ng pagkain," sabi ulit ni Paloma. Itinutulak ang tray palapit sa bata. Nakita ni Paloma kung paano napatingin ang bata sa tinapay at gatas. Nakita niya ang gutom sa mga mata nito. Dahan-dahan, ibinaba ng bata ang kanyang mga kamay. Nanginginig nitong inabot ang tinapay at isinubo ito na para bang ilang araw nang hindi kumakain. Habang pinapanood niya ang bata, doon napansin ni Paloma ang mga katangian nito. Ang singkit nitong mga mata, ang maliit nitong ilong. Naalala niya ang isang bata sa kanilang parokya sa Bohol. Ang batang ito may Down syndrome. "Anong pangalan mo?" tanong ni Paloma. Hindi sumagot ang bata. Patuloy lang ito sa pagkain. Nang matapos ang bata, umupo si Paloma sa tabi nito. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang na maramdaman ng bata ang kanyang presensya. Maya-maya, isang bagay ang nangyari. Dahan-dahang isinandal ng bata ang ulo nito sa braso ni Paloma. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa puso ni Paloma. Hinaplos niya ang magulong buhok ng bata. "Ako si Paloma," bulong niya. Biglang bumukas ang pinto sa ibaba at isang malakas na boses ang narinig ni Paloma. "Pepito, nasaan ang mga papeles ko sa ibabaw ng lamesa ko?" Ang boses ni Senyor Tomas. Agad na napatayo si Paloma. Kailangan na niyang umalis. "Babalik ako, pangako," bulong niya sa bata bago maingat na tumayo. Pero nang akma na siyang tatalikod para lumabas, naramdaman niya ang isang mahigpit na pagkapit sa laylayan ng kanyang damit. Napatingin siya sa ibaba. Ang bata. Nakahawak ito sa kanya, hindi masyadong mahigpit, pero sapat na para pigilan siya. Tumingala ito sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Paloma ang isang bagay na iba sa mga mata nito bukod sa takot. Isang pakiusap, isang pagsusumamo na huwag siyang iwan sa madilim na kulungang iyon. Narinig ni Paloma ang mga yabag ni Senyor Tomas na papalapit sa hagdanan. Anumang oras ay maaari itong umakyat. Nasa bingit siya ng alanganin. Para siyang nahuli sa akto. Agad na umalis si Tomas sa tapat ng pinto. Ang puso niya ay bahagyang kumakabog. Humarap siya kay Veronica, na ngayon ay nakatayo sa tabi niya. Ang perpektong kilay ay bahagyang nakataas. "Anong ginagawa mo rito, mahal?" tanong ni Tomas. Sinusubukang gawing normal ang kanyang boses. Ngumiti si Veronica. Isang matamis na ngiti na kayang linlangin ang sinuman. "Hinahanap kita. Akala ko nasa opisina ka pa. Anong tinitingnan mo dyan?" Sinubukan nitong sumilip sa siwang ng pinto. Pero mabilis na isinara ni Tomas ang pinto nang may bahagyang lakas. Wala. "Akala ko lang may narinig akong ingay." Pagsisinungaling niya. Hindi niya alam kung bakit, pero naramdaman niyang kailangan niyang protektahan ang sandaling nasaksihan niya. Ang payapang itsura ni Camila habang natutulog sa kandungan ni Paloma. Hinawakan ni Veronica ang braso niya. "Ganun ba? Baka pusa lang. Halika na sa baba. Ipaghahanda kita ng hapunan." Ang boses nito ay puno ng paglalambing. Pero naramdaman ni Tomas ang paghigpit ng hawak nito sa kanyang braso. Habang naglalakad sila palayo, lumingon si Veronica. Ang mga mata nito ay hindi na nakangiti. Isang malamig at matalim na tingin ang ipinukol nito sa nakasaradong pinto ng kwarto ni Camila. Kinagabihan, sa hapagkainan, isang pambihirang bagay ang nangyari. Karaniwan, silang dalawa lang ni Veronica ang kumakain. Ngunit ngayong gabi, habang naglalatag ng mga kubyerto si Paloma, may kasama itong isa pa, si Camila. Napatingin si Tomas sa anak. Malinis ito, nakasuot ng simpleng bestida,
at ang buhok ay maayos, na may paru-parong hair clip. Nakaupo ito nang tuwid sa silya kahit halatang ninenerbiyos. Anong ginagawa niya rito? Bulong ni Veronica kay Tomas, sapat lang na marinig niya. Hayaan mo na siya, V. Anak ko rin siya. Sagot ni Tomas. Ang tingin ay hindi maalis kay Camila. Peke ang nangiting ibinigay ni Veronica. Of course, mahal. Masaya nga ako at mukhang nagiging normal na siya. Sinubukan ni Tomas na kausapin ang anak. Kamusta ka, Camila? Tumingin lang ito sa kanya. Ang mga mata ay nagpapakita ng pagkalito at takot. Agad na sumingit si Paloma. Okay lang po yan, sir. Nasanay lang po siya na hindi gaanong nakikipag-usap. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Veronica kay Paloma. Isang babala na huwag sumabat sa usapan ng pamilya. Napayuko na lang si Paloma at bumalik sa kusina. Naging tahimik ang hapunan. Tanging tunog lang ng mga kubyertos ang maririnig. Sinusubukan ni Tomas na pasulyapan si Camila na kumakain ng dahan-dahan. May isang bahagi sa kanya na natutuwa. Ang pangarap niyang magkaroon ng isang normal na pamilya ay tila abot kamay na. Ngunit bigla, sumigaw si Camila. Isang matinis na sigaw ng sakit. Itinapon nito ang hawak na kutsara at napahawak sa sariling braso. Anong nangyari? Gulat na tanong ni Tomas. Wala. Bigla na lang siyang nagwala. Sagot ni Veronica. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat. Sinasabi ko na nga ba, hindi pa siya handa para rito. Pero napansin ni Tomas ang isang bagay. Ang kamay ni Veronica, na kanina lang ay nasa ilalim ng mesa, ay mabilis nitong ipinatong sa ibabaw. At sa braso ni Camila, may nakita siyang namumulang marka. Paloma! Sigaw ni Veronica. Kunin mo na ang batang to. Dalhin mo na siya sa taas. Agad na lumapit si Paloma. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Niyakap niya si Camila na ngayon ay umiiyak na. Habang inaakay niya paalis ang bata, narinig ni Tomas ang bulong ni Paloma. Tahan na, tahan na. Nandito lang si Mama P. Nang silang dalawa na lang ulit ni Veronica ang natira, umiling ito na parang pagod na pagod. Hey Tomas, hindi ko na alam ang gagawin, sabi nito habang minamasahe ang sentido. Nakikita mo ba? Mula nang dumating yang si Paloma, lalong nagiging agresibo si Camila. Masyado niya kasing pinalalambing. Binibigyan niya ng mga ideya na hindi naman dapat. Natahimik si Tomas. Ang imahe ng payapang si Camila kanina sa kwarto ay biglang nabura ng imahe ng nagwawalang Camila sa hapagkainan. Alin ang totoo? Ang isip niya ay naguguluhan. Mas madaling paniwalaan ang sinasabi ng kanyang asawa. Mas madaling isipin na ang problema ay nasa iba at hindi sa loob mismo ng pamilya nila. Siguro nga, mahina niyang sagot. Sumusuko sa argumento. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Veronica. Ang galit at selos ay kumukulo sa loob niya. Ang paraan ng pagtingin ni Tomas kay Paloma at Camila kanina, iyon ay isang panganib. Dahan-dahan, siyang bumangon sa kama. Tiniyak niyang mahimbing na ang tulog ni Tomas bago siya lumabas ng kwarto. Naglakad siya pababa, hindi patungo sa kwarto ni Camila, kundi patungo sa maid's quarters. Walang katok-katok. Binuksan niya ang pinto ng kwarto ni Paloma. Tahimik siyang pumasok at sinimulang halongkatin ang iilang gamit ng dalaga. Wala siyang hinahanap na partikular na bagay. Naghahanap lang siya ng kahit anong pwedeng gamitin laban dito. At doon, sa ilalim ng unan, nakita niya ito. Isang bote ng gamot. Mga bitamina, base sa nakasulat sa etiketa. Ito siguro ang ipinapadala ni Paloma sa probinsya para sa may sakit nitong ina. Kinuha ito ni Veronica at tinitigan, isang walang kwentang bote ng bitamina. Ngunit habang tinititigan niya ito, isang madilim at masamang ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang mga bitamina ay pwedeng palitan, ang laman ay pwedeng baguhin.
Isang dahan-dahan at nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Veronica sa gitna ng kadiliman. Niyakap ng mahigpit ni Paloma si Camila sa loob ng madilim na kwarto. Umiiyak pa rin ang bata, hindi dahil sa gutom o sa takot sa dilim, kundi dahil sa sakit. Maingat na hinawi ni Paloma ang manggas ng bestida nito. Doon, sa balat ni Camila, nakita niya ang isang namumulang marka na may bahid ng kulay ube, ang bakas ng masasamang daliri ni Veronica. Parang pinipiga ang puso ni Paloma. Hindi ito isang aksidente. Ito ay kalupitan. Tahan na, bulong niya habang marahang hinahaplos ang braso ng bata. Hindi na kita hahayaang saktan niya ulit. Pangako yan. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nasa kusina na si Paloma, naghahanda ng kape. Kailangan niyang maging abala. Kailangan niyang ilayo ang isip niya sa galit na nag-aalab sa kanyang dibdib. Kung magpapadala siya sa galit, mawawalan siya ng trabaho. At kapag nawalan siya ng trabaho, paano na ang kanyang ina? Mukhang ang aga mo yata ngayon. Halos mabitawan ni Paloma ang tasang hawak niya. Ang boses na yon, malamig, mapanganib. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pintuan ng kusina si Veronica. Nakapameywang, suot ang isang sutlang roba. Wala na ang maskara ng kabaitan. Ang nakikita ni Paloma ngayon ay ang tunay na Veronica, ang babaeng nakita niya sa siwang ng pinto noong unang gabi. Gusto kong maging malinaw ang lahat sa ating dalawa, probinsyana, sabi ni Veronica habang dahan-dahang lumalapit. Bawat hakbang nito ay tila isang babala. Napaurong si Paloma hanggang sa mapasandal siya sa lababo. Wala na siyang matatatakbuhan. Anong tingin mo sa sarili mo? Isang anghel? Isang tagapagligtas? Huminto si Veronica sa mismong harapan niya. Ang mukha nila ay ilang pulgada na lang ang layo. Isa ka lang katulong. Isang hampas lupa. Binabayaran ka para maglinis ng sahig, hindi para makialam sa buhay ng pamilya ko. Pero si Camila, nasasaktan po siya. Nangahas na sagot ni Paloma, kahit nanginginig ang kanyang boses. Isang mapanganib na kislap ang dumaan sa mga mata ni Veronica. Bigla nitong dinampot ang isang platito sa tabi ng lababo at walang awang ibinato sa sahig. Basag! Napatalon si Paloma sa gulat at takot. Ganyan ang mangyayari sa'yo kapag hindi ka sumunod sa akin, banta ni Veronica. Ang boses ay parang isang ahas. Layuan mo ang batang yan. Huwag mo siyang kakausapin. Huwag mo siyang lalapitan. Naintindihan mo ba? Dahil sa susunod, baka hindi lang platito ang mabasag. Hindi makasagot si Paloma. Tanging pagtango lang ang nagawa niya habang ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Mabuti. Ngumisi si Veronica. Ngayon, linisin mo yan. Tumalikod na ito at umalis na parang walang nangyari. Naiwang nanginginig si Paloma sa kusina, nakatingin sa basag na pinggan sa sahig. Sa isang sulok ng kanyang mata, nakita niya ang isang anino. Si Lolo Pepito. Nakatayo ito sa may pasilyo. Nakita nito ang lahat. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis itong umiwas ng tingin at naglakad palayo. Sinundan siya ni Paloma. Ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng desperasyon. Lolo Pepito? Tawag niya ng mahina. Huminto ang matanda pero hindi lumingon. Nakita niyo po, hindi ba? Sabi ni Paloma. Ang boses ay basag. Nakita niyo po ang ginawa niya. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po si Camila. Matagal na hindi kumibo si Lolo Pepito. Nang sa wakas ay lumingon ito, ang mukha nito ay puno ng awa at takot. Wala akong magagawa, iha. Pero bakit po? Lumapit ang matanda at ibinulong ang mga salitang hinding-hindi malilimutan ni Paloma. Mag-ingat ka, iha. Hindi tao ang kinakalaban mo. Umalis na si Lolo Pepito, iniwan si Paloma na tulala at nilalamon ng malamig na takot. Hindi na siya bumalik sa paglilinis. Ang babala ni Lolo Pepito
ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kailangan niyang masigurong ligtas si Camila. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang kwarto at umakyat sa ikalawang palapag. Tahimik niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Camila. Natutulog na ito, ngunit kahit sa pagtulog, bakas pa rin ang takot sa mukha nito. Bumaba siya sa kusina para ikuha ito ng isang basong tubig kung sakaling magising ito sa gabi. Habang papalapit siya sa kusina, narinig niya ang isang mahinang kaluskos. Nagtago siya sa dilim, sa likod ng isang haligi. Nakita niya si Veronica sa loob ng kusina. Ang ilaw lang mula sa bukas na ref ang nagsisilbing liwanag. Kinuha nito ang isang pitzel ng gatas na laging inihahanda para kay Camila. Lumingon-lingon muna si Veronica sa paligid. Tila sinisigurong walang nakatingin. Mula sa bulsa ng kanyang roba, may kinuha itong isang maliit na papel na nakatupi. Binuksan nito ang papel at mula roon ay may ibinuhos itong isang maputing pulbos sa gatas. Ginamit nito ang isang kutsarita para haluin ito ng dahan-dahan. Tinitiyak na matutunaw ang lahat. Napahawak si Paloma sa kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw. Hindi iyon gamot. Hindi iyon bitamina. Ang titig ni Veronica habang hinahalo ang gatas. Iyon ay ang titig ng isang taong naglalagay ng lason. Parang bombang sumabog sa isipan ni Paloma ang kanyang nakita. Lason. Nilalason ni Veronica si Camila. Dahan-dahan, araw-araw, para manatili itong mahina, tahimik, at parang isang manikang walang buhay. Nang gabing iyon, hindi siya umalis sa tabi ni Camila. Bago matulog ang bata, itinapon niya ang gatas na may lason sa inidoro at pinalitan niya ito ng malinis na tubig, sinisigurong hindi ito maiinom ni Camila. Habang mahimbing na natutulog ang bata, binantayan niya ito. Ang puso niya ay puno ng pinaghalong galit at takot. Paano niya ito isisiwalat? Sino ang maniniwala sa isang katulong laban sa isang senyora? Ang tanging magagawa niya sa ngayon ay protektahan si Camila sa abot ng kanyang makakaya. Kinabukasan, habang naglilinis si Paloma malapit sa study room ni Senior Thomas, narinig niya ang boses ni Veronica sa loob. Hindi ito nakikipag-usap ng normal. Ang boses nito ay pabulong, ngunit puno ng galit at pagkasindak. Sinabi ko nang babayaran kita. Bigyan mo pa ako ng 1 linggo. Mahinang sigaw ni Veronica sa kausap nito sa cellphone. Huwag na huwag mo akong tatakutin. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. May sinabi ang tao sa kabilang linya na ikinaputla lalo ni Veronica. Sige, sige. Bago matapos ang linggong ito, ibibigay ko ang pera. Huwag mo lang gagalawin ang pamilya ko. Bigla nitong ibinaba ang telepono. Napatago si Paloma sa likod ng pader-utang. May malaking utang si Veronica. At ang mga naniningil sa kanya ay hindi biro. Ito pala ang dahilan. Ang pera. Ang yaman ng mga Montemayor ang habol niya. Biglang bumukas ang pinto ng study. Lumabas si Veronica na balisa. Ang isip ay malayo. Napansin nito si Paloma na nagwawalis sa hardin sa labas ng bintana. Tinitigan niya si Paloma. At doon, sa gitna ng kanyang desperasyon, isang masamang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na lulutas sa dalawa niyang pinakamalaking problema, ang pagkaubos ng pera at ang pakialamerang katulong. Paloma! Tawag nito mula sa bintana. Gusto kong ayusin mo ang lahat ng halaman sa hardin ng ngayon din. Diligan mo, tanggalan mo ng mga damo. Huwag kang aalis doon hanggat hindi natatapos. Opo, ma'am, sagot ni Paloma. Masaya pa nga dahil malalayo siya sa babaeng yon. Habang abala si Paloma sa pagbubunot ng damo sa ilalim ng init ng araw, tahimik na pumasok si Veronica sa master's bedroom. Binuksan niya ang kanyang safety deposit box. Mula roon, kinuha niya ang isang bagay na napakahalaga. Ang kwintas na diamante ng unang asawa ni Tomas.
Isang family heirloom. Hawak ang alahas. Naglakad siya patungo sa maid's quarters. Walang tao. Perpekto. Pumasok siya sa maliit at simpleng kwarto ni Paloma. Nandidiri niyang tiningnan ng paligid. Ang amoy ng kahirapan. Binuksan niya ang aparador, hinalungkat ang iilang damit. Sa huli, napagdesisyonan niya kung saan ito itatago. Itinago niya ang kumikinang na kwintas sa ilalim ng luma at manipis na kutsyon ni Paloma. Isang lugar na madaling makita kapag hinanap. Bumalik siya sa kanyang kwarto, huminga ng malalim at hinintay ang tamang oras. Hapon na nang pumasok si Tomas sa bahay, pagod mula sa maghapong trabaho. Ang gusto lang niya ay katahimikan, ngunit hindi iyon ang sumalubong sa kanya. Tulong! Magnanakaw! Isang nakabibinging sigaw ang nagmula sa itaas. Ang sigaw ni Veronica. Nagmamadaling umakyat si Tomas sa hagdanan. Naabutan niya ang kanyang asawa sa labas ng kanilang kwarto, umiiyak at nanginginig. V! Anong nangyari? Tomas, ang kwintas. Humahagulgol nitong sabi. Ang kwintas ni Mama. Nawawala. May kumuha sa loob ng vault ko. Sakto namang papasok si Paloma mula sa hardin, pagod at pawisan. Natigilan siya nang makita ang kaguluhan. Agad siyang tinuro ni Veronica. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Siya. Mula nang dumating ang babaeng yan, sunod-sunod na ang kamalasan sa bahay na to. Sigurado akong siya ang kumuha. Gumuho ang mundo ni Paloma. Hindi po totoo yan. Wala po akong kinukuha. Sinungaling! Sigaw ni Veronica. Tomas, kailangan nating halughugin ang mga gamit niya. Ang gamit nilang lahat. Napatingin si Tomas kay Paloma, isang babaeng mukhang pagod at kawawa. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang asawa, isang babaeng hysterical at biktima. Ang isip niya ay naguguluhan, pero ang drama ni Veronica ay mas kapani-paniwala. Sa ilalim ng matinding panggigipit ni Veronica, bumuntong hininga si Tomas at tumango ng may bigat sa dibdib. Sige, sabi niya sa mahinang boses. Pepito, isama mo ako. Hahalugugin natin ang kwarto ng lahat ng katulong. Napatingin si Lolo Pepito kay Paloma na may awa sa kanyang mga mata bago ito yumuko. Sinimulan nilang maglakad patungo sa pasilyo ng mga katulong. Si Veronica ay nasa likod ni Tomas, isang demonyong nagtatago sa likod ng mga pekeng luha. Natulala si Paloma, hindi makagalaw. Ang kanilang mga yabag ay parang martilyong ipinupukpok sa kanyang dibdib, papalapit ng papalapit sa kanyang kwarto. Papalapit sa patibong na perpektong inihanda para sa kanya. Ang puso ni Tomas ay mabigat habang pinamumunuan niya ang paghahalughog. Ayaw niya itong gawin. Labag ito sa kalooban niya. Ngunit ang pag-iyak ni Veronica at ang halaga ng nawawalang kwintas ay nag-iwan sa kanya ng walang pagpipilian. Una nilang pinasok ang kwarto ng driver. Binaligtad nila ang lahat. Aparador, ilalim ng kama, mga bag. Wala silang nakita. Sumunod ang kwarto ng hardinero. Ganoon din, walang kwintas. Bawat segundong lumilipas, lumalakas ang kaba sa dibdib ni Paloma. Nakatayo siya sa labas ng pasilyo, pinagtitinginan ng ibang mga kasambahay. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na hinihintay na lang hatulan. Dito na, sabi ni Veronica. Ang boses ay matigas habang nakaturo sa huling pinto sa pasilyo. Ang pinto ng kwarto ni Paloma. Napatingin si Tomas kay Paloma. Ang mga mata ng dalaga ay puno ng luha at pakiusap. Sir, maniwala po kayo sa akin. Bulong nito. Ang boses ay nanginginig. Wala po akong kasalanan. Nag-alinlangan si Tomas, ngunit hinawakan ni Veronica ang braso niya. Tomas, ano pang hinihintay mo? Buksan mo na yan. Walang nagawa si Tomas kundi ang pumasok. Si Lolo Pepito ay sumunod sa kanya. Ang mukha ay nakayuko. Ang kwarto ni Paloma ay maliit at simple. May iilang damit lang sa aparador. Isang maliit na litrato ng isang matandang babae, ang ina siguro ni Paloma.
ang nakapatong sa maliit na mesa. Walang nakita si Tomas. Hinalughog na nila ang lahat. "Wala dito, V," sabi ni Tomas. Nakahinga ng maluwag. "Baka naman." "Ang kutsyon," putol ni Veronica. Ang mga mata nito ay matalim, nakatutok sa kama. "Tingnan ninyo sa ilalim ng kutsyon." Nagkatinginan si Tomas at Lolo Pipito. Dahan-dahang lumapit si Tomas sa kama. Yumuko siya at itinaas ang manipis na kutsyon. At doon, kumislap ito. Parang isang makamandag na ahas na nagtatago sa damuhan. Ang diamanteng kwintas ay kumikinang sa ilalim ng madilim na kutsyon. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Parang gumuho ang mundo ni Paloma. Hindi maaari. Isang patibong. Alam niyang ito ay isang patibong. "See?" Basag ni Veronica sa katahimikan. Ang boses ay puno ng tagumpay. "Sinabi ko sa'yo, Tomas. Isa siyang magnanakaw. Isang ahas na pinapasok natin sa pamamahay natin." Dahan-dahang kinuha ni Tomas ang kwintas. Tinitigan niya ito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Paloma. Ang tingin niya ay hindi na tingin ng pag-aalinlangan. Ito ay tingin ng isang taong nasuklam. Ang tingin ng isang taong lubusang nabigo. "Hindi ko akalain," sabi ni Tomas. Ang boses ay malamig at puno ng galit. Ang kaunting tiwala na nagsisimulang mabuo sa pagitan nila ay biglang naglaho, naging abo. "Pinagkatiwalaan kita, Paloma. Pinapasok kita sa bahay ko. Ito ang isusukli mo sa akin?" "Sir, hindi po totoo yan. Frame up po yan. Pakana niya po lahat ng ito," sigaw ni Paloma, habang itinuturo si Veronica. "Maniwala po kayo sa akin." Tumawa si Veronica, isang tawang mapait. "Ako pa talaga ang sinisisi mo matapos kang mahuli sa akto. Ang kapal ng mukha mo. Tumahimik ka na," sigaw ni Tomas kay Paloma. Bawat salita ay parang isang sampal sa dalaga. "Wala na akong gustong marinig mula sa'yo. Tawagan ang mga pulis, V." "Huwag po. Maawa po kayo." Nagmamakaawang yak ni Paloma. Lumuhod ito sa sahig. "Sir, yung nanay ko po, nagkakasakit. Kailangan ko po ng trabaho. Parang awa niyo na. Huwag niyo po akong ipakulong." Hindi na siya pinansin ni Tomas. Tumalikod na ito, na para bang diring-diri itong tingnan siya. "Dalhin niyo na siya palabas." Utos niya sa 2 security guard na kararating lang. Hinawakan ng mga gwardiya ang braso ni Paloma at marahas siyang itinayo. Nagpumigla siya, umiiyak. Tinatawag ang pangalan ni Tomas, ngunit para lang siyang nagsasalita sa hangin. Ngumisi si Veronica, isang nganggisi ng purong tagumpay, habang hinihila palabas ng kwarto si Paloma. Habang nagaganap ang lahat ng kaguluhan sa ibaba, sa itaas, sa madilim na kwarto sa dulo ng pasilyo, may isang batang nakikinig. Narinig ni Camila ang sigaw ni Veronica. Narinig niya ang boses ni Tomas na puno ng galit. At higit sa lahat, narinig niya ang desperadong pag-iyak ng nag-iisang tao na nagmahal sa kanya sa buong buhay niya. Narinig niya ang pag-iyak ni Paloma. Isang bagay sa loob ni Camila ang biglang nag-alab. Ang takot na matagal nang bumabalot sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang emosyon na mas malakas. Itinulak niya ang sarili patayo. Nanginginig ang mga binti. Lumakad siya patungo sa pinto ng kanyang kwarto. Ang pinto na palagi niyang kinatatakutan. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito itinulak para buksan. Sinimulan niya itong kalampagin. Blag! 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 Gamit ang lahat ng kanyang lakas, sinimulan niyang sirain ang pinto ng kanyang sariling kulungan. "Bitawan niyo ako! Wala akong kasalanan!" Nagpupumigla si Paloma habang kinakaladkad siya ng 2 gwardiya palabas ng mansyon. Ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Nakatayo si Veronica sa may sala. Ang mga braso ay nakakrus. Pinapanood ang eksena na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi.
Si Tomas naman ay nakatalikod, nakatingin sa labas ng bintana, hindi kayang harapin ang resulta ng kanyang desisyon. Maawa na po kayo. Sir Tomas! Huling sigaw ni Paloma, ang boses ay puno ng desperasyon. Blag! 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 Isang malakas na kalampag mula sa itaas ang biglang pumutol sa lahat ng ingay. Napahinto ang lahat. Napalingon sila sa hagdanan. Ang tunog ay nagmumula sa kwarto sa dulo ng pasilyo, ang ipinagbabawal na kwarto. Ano yon? Kunot noong tanong ni Veronica. Blag! Crack! Isang malakas na tunog ng nababasag na kahoy ang sumunod. At pagkatapos, ang pinto ay bumukas ng malakas. Mula sa dilim ng kwarto, lumabas ang isang figura, si Camila. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, ngunit mayroon ding determinasyon. Nakita niya ang eksena sa ibaba, si Paloma, na hawak-hawak ng mga gwardya. Mama P! Isang salita. Mahina, garalgal, ngunit malinaw. Natigilan ang lahat. Maging si Tomas ay napalingon. Ang mukha ay puno ng pagkabigla. Iyon ba ang boses ng kanyang anak? Bago pa man may makakibo, ginawa ni Camila ang isang bagay na hindi pa niya kailanman nagawa. Tumakbo siya. Bumaba siya ng hagdanan. Ang mga paa ay nanginginig ngunit mabilis. Nilagpasan niya si Veronica na parang hindi niya ito nakikita. Nilagpasan niya si Tomas na parang hangin lang. Dumiretso siya kay Paloma. Sa isang malakas na tulak na hindi inaasahan ng sinuman mula sa isang batang tulad niya, itinulak niya ang isa sa mga gwardya palayo kay Paloma. Pagkatapos, yumakap siya. Yumakap siya ng mahigpit sa mga binti ni Paloma na para bang ito ang kanyang nag-iisang kaligtasan sa buong mundo. Itinaas niya ang kanyang mukha na basang-basa na ng luha at tumingin ng diretso sa kanyang ama. Papa, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Napahakbang si Tomas palapit. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang kanyang anak, na hindi nagsalita ng maraming taon, ay nagsasalita ngayon. Itinuro ni Camila ang nanginginig niyang daliri. Hindi kay Paloma, kundi kay Veronica. Bad. Mama V, bad. Sigaw niya, ang bawat salita ay puno ng galit na matagal ng kinimkim. Namilog ang mga mata ni Veronica sa takot. Ito ang kanyang pinakamasamang bangungot. Mama P, wag. Sabi ulit ni Camila, nakatingin pa rin sa kanyang ama. Huwag. Kunin. Paloma. Ang mga salita ay simple, putol-putol, ngunit ang kahulugan ay kasing linaw ng kristal. Lahat ng tao sa silid ay tulala. Ang mga gwardya ay hindi alam ang gagawin. Si Lolo Pepito, na nakatayo sa isang sulok, ay may mga luha na sa kanyang mga mata. Si Tomas ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang imahe ng kanyang umiiyak na anak na nagtatanggol sa isang katulong laban sa kanyang sariling asawa. May mali. Isang bagay ang sobrang mali. Nawala sa sarili, lumapit si Veronica. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkasindak. Sinungaling na bata! Anong pinagsasabi mo? Tinuruan ka ng babaeng yan, ano? Itinaas ni Veronica ang kanyang kamay, akmang sasampalin si Camila para patahimikin ito. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad sa mukha ng bata, isang kamay na mas malaki at mas malakas ang pumigil dito, ang kamay ni Tomas. Ang pagkakahawak ni Tomas sa pulsuhan ni Veronica ay mahigpit, parang bakal. Ang mukha niya na kanina lang ay puno ng pagkabigo kay Paloma, ngayon ay nag-aapoy sa isang bagong damdamin, ang pagdududa. Huwag na huwag mong sasaktan ang anak ko, sabi ni Tomas. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Binitiwan niya ng marahas ang kamay ni Veronica na para bang ito ay isang maruming basahan. Tomas, hindi mo ba nakikita? Niloloko lang tayo ng batang yan. Mula nang dumating ang Paloma na yan, tinuruan niya si Camila na kalabanin ako. Palusot ni Veronica. Sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon, ngunit huli na ang lahat.
Ang pagtatangka niyang saktan si Camila sa harap mismo ni Tomas ang bumasag sa mahikang matagal nang bumulag sa lalaki. Ang imahe ng kanyang asawa na may kamay na nakaambas sa kanyang anak na may kapansanan, iyon ay isang imaheng hinding-hindi niya malilimutan. Sapat na, Veronica. Ang boses na yon ay hindi nagmula kay Tomas. Lumingon ang lahat. Doon, dahan-dahang humakbang papalabas mula sa dilim ng pasilyo si Lolo Pepito. Ang kanyang mukha na palaging nakayuko at puno ng takot, ngayon ay diretso nang nakatingin. Sa nanginginig niyang kamay, may hawak siyang isang maliit na bagay. Isang USB flash drive. "Senyor," sabi ni Lolo Pepito, ang boses ay matatag sa unang pagkakataon. "Patawarin niyo po ako sa aking kaduwagan. Matagal ko na po itong dapat ginawa." Inabot niya ang USB kay Tomas. "Para po sa kapakanan ng pamilya ninyo at para sa kaligtasan ni Senyorita Camila, kailangan na niyo po itong makita." Naging kulay papel ang mukha ni Veronica. "Pepito, anong kalokohan yan? Huwag kang maniniwala dyan, Tomas. Isa lang siyang matandang ulyanin." Pero hindi na nakinig si Tomas. Kinuha niya ang USB, pumunta sa kanyang study, at isinaksak ito sa kanyang laptop. Sumunod sa kanya si Lolo Pepito. Si Paloma, na binitawan na ng mga gwardya, ay nanatili sa tabi ni Camila. Magkayakap, habang si Veronica ay naiwang nanginginig sa sala. Sa screen ng laptop, isang video ang nagplay. Ang video ay kuha mula sa isang maliit na kamera na nakatago sa isang palamuti sa pasilyo sa ikalawang palapag. Nakita ni Tomas ang lahat. Ang eksena kung saan kinakaladkad ni Veronica si Camila papasok sa kwarto. Ang tunog ng sampal. Ang eksena kung saan pinapainom ni Veronica ng gamot si Camila na halatang ayaw nitong inumin. Ang eksena kagabi kung saan pumasok si Veronica sa kusina at naglagay ng puting pulbos sa gatas ng kanyang anak. At ang huling ebidensya, ang pinakamasakit sa lahat, ang video kaninang umaga. Ang video kung saan tahimik na pumasok si Veronica sa kwarto ni Paloma at itinago ang diamanteng kwintas sa ilalim ng kutsyon. Bawat segundong lumilipas, mas lalong gumuho ang mundo ni Tomas. Ang bawat video ay isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso, nagpapaalala sa kanyang pagkabulag, sa kanyang kapabayaan. Nang matapos ang video, dahan-dahan siyang napayuko. Ang malapad niyang balikat ay nagsimulang manginig. Isang hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ay isa pa. Sa harap ni Lolo Pepito, ang makapangyarihang si Senyor Tomas Montemayor ay napahagulgol na parang isang bata. Umiiyak siya hindi lang para sa kanyang anak, kundi para sa kanyang sarili. Sa mga taon na sinayang niya, sa katotohanang nasa harap na niya, pero pinili niyang huwag pansinin. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, ngunit ang mga ito ay napalitan ng isang bagay na mas madilim. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Tumayo siya at lumabas ng study. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Naabutan niya si Veronica sa sala, akmang tatakas palabas ng pinto. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura, humarang sa kanyang daan si Camila. Nakatayo ito roon, nanginginig, pero hindi umaalis. Ang ginawang yon ng bata, ang huling dagok para kay Tomas. Ang anak niya, na inakala niyang mahina, ay mas matapang papala sa kanya. "Saan ka pupunta, Veronica?" tanong ni Tomas. Ang boses ay nakakatakot sa sobrang kalamig. Nang lumingon si Veronica, ang nakita niya ay hindi na ang lalaking kaya niyang paikutin sa kanyang mga kamay. Ang nakita niya ay isang estranghero na may mga matang kayang pumatay. Dahan-dahan, itinaas ni Tomas ang kanyang cellphone. "Hello, police? Gusto kong i-report ang asawa ko." Sabi niya, ang tingin ay hindi inaalis kay Veronica. "Dahil sa pagnanakaw at sa paulit-ulit na pag-abuso sa aking anak." Bumagsak si Veronica sa sahig, ang kanyang maskara ay tuluyan ng nabasag.
habang ang tunog ng papalapit na sirena ng pulis ay nagsimulang marinig sa di kalayuan. Ang pagdakip kay Veronica ay mabilis at walang gulo. Walang luha, walang pagsisisi sa kanyang mga mata nang pusasan siya ng mga pulis. Tanging galit at pagkasuklam habang dinadala siya palabas ng mansyon na patingin siya kay Paloma sa huling pagkakataon, isang tingin na nangangakong babalik siya. Ngunit si Paloma, na yakap-yakap si Camila, ay hindi natinag. Tapos na ang paghahari ng kadiliman. Nang mawala na ang mga pulis at bumalik na ang katahimikan sa mansyon, isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Naiwan sa sala ang 3 taong sinira ng mga kasinungalingan, si Tomas, si Paloma, at si Camila. Dahan-dahan, lumapit si Tomas sa kanila. Ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 libra. Ang taas at tindig niya bilang isang makapangyarihang CEO ay nawala. Sa sandaling iyon, isa lang siyang ama na puno ng pagsisisi. Huminto siya sa harap ni Paloma. Tinitigan niya ang babaeng halos ipinakulong niya, ang babaeng naging ina sa kanyang anak, nang siya mismo ay wala. Walang salitang makapaglalarawan sa kahihihiyang nararamdaman niya. Paloma, nagsimula siya, ang boses ay basag. Patawarin mo ako. Iyon lang ang kaya niyang sabihin. Ang simpleng mga salitang yon ay naglalaman ng lahat ng kanyang pagkakamali. Lahat ng kanyang pagkabulag. Pagkatapos, lumuhod siya. Sa harap ng kanyang kasambahay, lumuhod ang isang Senyor Tomas Montemayor. Tumingin siya sa kanyang anak na nakatago sa likod ni Paloma. Camila, anak, sabi niya. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Patawarin mo si Papa. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong masaktan ka. Patawarin mo ako dahil hindi kita naprotektahan. Patawarin mo ako, anak ko. Hindi kumibo si Camila. Tinitigan niya lang ang kanyang ama. Ngunit dahan-dahan, binitawan niya ang pagkakayakap kay Paloma at humakbang palapit kay Tomas. Itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at marahang ipinahid ang mga luha sa pisngi ng kanyang ama. Ang simpleng kilos na yon ay sapat na. 1 kilos ng pagpapatawad na mas malakas pa sa anumang salita. Niyakap ni Tomas ang kanyang anak. Sa unang pagkakataon, isang tunay at taos-pusong yakap ng isang ama. Lumipas ang ilang buwan. 1. Ang mansyon ng mga Montemayor na dating malamig at walang buhay ay nagbago. Ang makakapal na kurtina ay palagi nang nakabukas, hinahayaang pumasok ang liwanag ng araw. Ang katahimikan ay napalitan na ng mga tunog ng tawanan at kantahan. Nanatili si Paloma hindi na bilang isang kasambahay, kundi bilang isang katuwang sa pag-aalaga kay Camila. Sa tulong niya at ng mga therapist, si Camila ay unti-unting natutong magsalita ng mas malinaw. Ang kanyang mga ngiti ay madalas na ngayon at ang takot sa kanyang mga mata ay tuluyan ng naglaho. Nagbago rin si Tomas. Mas madalas na siyang umuwi ng maaga mula sa opisina. Ang oras niya ay hindi na lang para sa negosyo, kundi para sa kanyang anak. Sama-sama silang 3 naglalaro sa hardin, nagbabasa ng mga libro, at kumakain sa hapagkainan. Isang tunay na pamilya. Sa pagitan ni Tomas at Paloma, isang bagong ugnayan ang dahan-dahang nabuo. Hindi ito isang maalab na pag-ibig na bigla na lang sumiklab. Ito ay isang pagmamahal na ipinanganak mula sa paggalang, pasasalamat, at isang malalim na koneksyon ng 2 pusong parehong nasaktan at naghihilom. Nakita ni Tomas kay Paloma ang lakas at kabutihang matagal nang nawawala sa kanyang buhay. Nakita naman ni Paloma kay Tomas ang isang lalaking nagsisikap na itama ang kanyang mga pagkakamali at maging isang mabuting ama. Isang hapon, habang papalubog na ang araw, magkakasama silang 3 sa rooftop ng mansyon, pinapanood ang pagkulay kahel ng langit. Salamat, Paloma, biglang sabi ni Tomas, ang tingin ay nasa malayo. Para saan po, sir? Ngumiti si Tomas at tumingin sa kanya.
Huwag mo na akong tawaging Sir. Tomas na lang. Hinawakan niya ang kamay ni Paloma. Salamat dahil ibinalik mo ang liwanag sa bahay na ito. Salamat dahil ibinalik mo sa akin ang anak ko. Napangiti si Paloma. Isang ngiting totoo at masaya. Hinawakan naman ni Camila ang kabilang kamay ni Tomas. Papa, sabi nito, ang boses ay malinaw na ngayon. Mama P. Tumingin si Tomas kay Paloma. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang tanong at isang pag-asa. Mananatili ka pa ba? Kasama namin? Hindi sumagot si Paloma gamit ang mga salita. Sa halip, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ni Camila at pagkatapos ay sa kamay ni Tomas. Ang kanilang tatlong magkakaugnay na kamay sa ilalim ng papalubog na araw ang nagsilbing sagot. Isang pangako ng isang bagong simula, isang bagong pamilya, isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pag-ibig na kayang maghilom ng lahat ng sugat.